Pangalan? Jose Rizal Mercado y Alonso. Edad? 35 taong gulang, senyor. Pero sabi nila mukha para akong 20 anos. Profesyon? Doktor. Kilala mo ba si Bonifacio? Anong tatag sa Katipunan? Hindi ko alam kung kilala ko, Coronel. Pero ikaw si Jose Rizal, ang may akda ng mga libro na nag-udyok sa mga rebelde laban sa Espanya. Ang mga libro ko ay naglalayong magbigay ng liwanag sa mga Pilipino. Hindi ako isang rebelde. Hindi ako nagtuturo ng mga karahasan. Pero ang libro mo ay nagpapakita ng pagkakaisa laban sa Espanya. Iyan ay rebelyon! Coronel, isinisiguro ko sa iyo na wala akong nalalaman tungkol sa mga rebelyon na nagaganap. Isa ka bang traidor, Dr. Rizal? Coronel, Tinatanong kita kung isa ka bang traidor katulad ni Padre Borges, Rizal. Nakalimutan mo na ba na iyong inihandog ang iyong huling nobela sa kanya? Hindi ako papatayin! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Hindi ako traidor! Hindi ako traidor! Nararapat kay Burgos ang kanyang kapalaran. Ito ang sasapatin sa mga magtatangkang magkaklas ng laban sa inang Espanya. Hindi ako traidor! Hindi ako traidor! Nasaksihan ng kapatid kong si Kuya Pasiano ang lahat na nangyari sa araw na iyon. Siya ang nagmulat sa akin sa mga karasang nagaganap. Ang ginusto lamang ng mga padring Pilipino ay magkaroon ng pantay na karapatan kagaya ng mga praile. Pero sa halip, pinarantangan silang subversibo at pinapatay. Wala naman talagang kinalaman sina Padre Burgos, Gomez at Zamora sa pag-aalsa sa Cavite. Pepe, baka ako rin binibantayan na ng mga Kastila dahil sa panahon nakitira ako kina Padre Burgos. Marami akong tutunan sa kanila. Mahusay na kayong manunulat. Sana. Yun ang sabi nila. Pero ako, hindi ako marunong bumasa. Hindi ba't lagi kayong pinapahamak ng mga sinusulat ninyo? Dahil sa mga praile, oo. Iyon naman pala eh. Ba't di kayo tumigil? Gusto niyo bang ganito? Lagi kayong mga kulong? Edukado mo naman kayong tao. Ang taas-taas ninyong pinag-aralan. Ang dami-dami ninyong nalalaman. Pero, nasaan kayo ngayon? May pagtatapat ako sa iyo, kapatid. Noon, ang akala ko, ang tanging mahalaga sa buhay ay ang edukasyon. Pero nadiskubre ko, depende pala yun sa pinag-aaralan. Mayroon palang pinag-aaralang nakabubulag. Kaya ngayon, alam ko na. Hindi sapat ang edukasyon lamang para makita ang katotohanan. A, B, C, Che, D, E, F. Et iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Benedictrix. Ut dini efficiamur promissionibus Christi. Muy bien, Pepe, muy bien. Pete, akala ko ba gusto mo mag-aaral? Opo, tatang, pero bakit kailangan ko pang umalis? Tama si Pepe Francisco. Pwede naman natin siyang paturuan dito sa bahay. Pwede naman si Maestro Celestino o si Maestro Francisco Padua. O di kaya ako. Hindi lahat ng bagay matutunan dito sa bahay. Dapat malaman ni Pepe yun. Hayaan mo si Tatang. Dadalawin naman kita doon. Aray! Sige na. Bilisan mo na pa siya, no? Ihatid mo ng kapatid mo. Tara.
Adios, Pepe! Makinig kayo. Si Isbuelo el Notable el Niño. De todos recebe el cariño. Pepe, may alam ka ba sa salitang Kastila? Un poco, senyor. At sa wikang natin? Un poco, senyor. Tonto. Ikaw yung magbuko dahil napakaliit mo. Kaya siguro walang laman yung utak mo, kundi un puko. Akin yung kanang kamay mo. Pepe, masakit ba ang palaw ng maestro? Kaaral pa ako. Mag-aaral daw. Kahit anong aral ang gawin mo, unpoko ka pa rin. Unpoko, unpoko! Aba, matapang ka. Kaya mo ba ako? Eh, ang liit-liit mo. Siguro hindi ka pinakain ng nanay mo. Siguro tatay mo unano. Matalino ang nanay ko! At hindi unano ang tatay ko! Minsan daw, may isang batang gamot na naakit sa liwanag ng kapwa. Kahit anong paalala ng kanyang ina na huwag siyang lalapit sa apoy, ay lagi pa rin siya nalapit. Gusto niya ang liwanag ng apoy, hanggat sinuway niya ang bibig ng kanyang ina. Lumipad siya ng lumipad, palibot sa apoy. Palapit ng palapit sa apoy, hanggang sa magliyab ang pakpak niya at tuluyan siyang mamatay. Pepe, naiintindihan mo ba ang kwento ng gamo-gamo? Dapat ay lumayo siya sa apoy nang hindi mabuwis ang buhay niya. Mahusay na gulo ang iyong ina. Dapat nakinig kayo sa kanya. Bakit po? Huwag po kayong pumasok dyan! Sandali lang ho! Kuya, ba't hinuhuli si Nanang? Pinagbintangan si Nanang na nilason niya ang hipag niya. Ngunit ito ay walang katotohanan. Gusto lang naman niyang makatulong pero siya pa ang lumabas na masama. Gaano ba siya katagal sa kulungan? 2 taon. Yun lang? Nakulong na siya ng 2 taon? Hindi yun lang, kapatid. Matagal nang may galit sa aking pamilya, mga friend. Gumaganti sila. Pinipilit nilang sabihin na kami ang wala sa tamang lugar. Aaminin ba ng mga praile na sila ang wala sa tamang lugar dito sa ating bayan? Simula ngayon, hindi mo na maaaring gagamitin ang apelyedong merkado. Ang panganib para sa iyo. Madadamay ka sa paghiganting ginawa ng mga Kastila laban sa ating pamilya. Bakit, kuya? Nag-inita nila ang pamilya natin dahil naging malapit ako kina Padre Borbos. Kaya ikaw, Pepe, mag-aral ka na mabuti. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin. Oo, kuya. Eh, ano namang pangalan ng gagamitin ko mula ngayon? Rizal. Kaya pala naging Rizal kayo. Senyor. Luis Tabiel de Andrade, iyong abogado. Ikinagagala kong makilala ka. Jose Rizal, upo ka muna. Muchas gracias. Ang aking buhay ay nasa iyong mga palad. Uunahan na kita. Kaunti pa lamang ang nalalaman ko sa batas. Huwag kang mag-alala. Kakaunti na lang din ang tiwala ko sa batas. Marami din akong narinig tungkol sa iyo. Marami din akong hindi mapaniwalaan. Gaya ng, Hindi mahalaga ang opinion ko tungkol sa iyo. Isipin mo ang opinion ng ibang tao. na ano, Na kayo isang ere, filibustero, subversibo at walang utang na loob. utang na loob? Kanino? Sa Espanya, na pinagkakautangan mo ng lahat, pati ang iyong edukasyon. Kung sa bagay, tama ka. Marami akong natutunan sa kanyang mga universidad.
Lalo na sa mga universidad dito sa Pilipinas na pinapatakbo ng mga private. Natutunan ko na ang lahat ng tao ay hindi pantay-pantay. Ang kalansay ang pinagkakapitan ng kalaman. Pinoprotektahan din ito ang mga lamang loob tulad ng Utak, puso, baga. Bien. Fernando, tumayo ka rito. Ikaw, dito ka naman. Ngayon, anong masasabi niyong pagkakaiba nila ayon sa kanilang tangkad? Mas kakaunti ba ang mga buto ng inyong ito kumpara kay Fernando? Ito ay nagpapakita lamang na higit kami mga Espanyol sa mga Pilipino. Profesor, kung tangkad lamang ang dahilan kung kaya't mas nakakataas ang mga Espanyol, bakit natalo ang ilang kolonya ng Espanya sa mga katutubong mas maliit? Impertiniente! Lumayas ka dito! Noon pa man, ay mahilig ka ng bumangga sa pader. Lalo na kung ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Kinalaban mo ang simbahan. Ang mga private, sila na ang salita, utos at batas dito sa Pilipinas. Isa akong manunulat. Kalaban ko ang lahat, pati ang sarili ko. Jose? Jose? Tia Silvestre, Jose, kamusta bang pakiramdam mo? mabuti. Jose, bakit ka naman nakipagtalo sa kanila? Alam mo namang hindi sila nagpapatalo, di ba? Tia, hindi ko na kinaya ang kanyang pag-insulto. Shasha, magpahinga ka muna at kukuha ko ng gamot mo. Kayo, hayaan niyo muna magpahinga si Jose. Bumalik na lamang kayo dito bukas. Ito, inumin mo muna to. Salamat. Lenore, ikaw na muna bahala sa pinsan mo. Hindi ko na lang. Kumusta ka na? Eto, habang lumalapit kayo, bumubuti. Lumapit ka pa. Ilang linggo pa lang nakaraan. Pakiramdam ko, parang taon na. Ilang linggo pa lang ang nakaraan ay nagkaroon ka na ng bulaklak sa dila. Baka naman kung sino-sinong babae ang pinarilan ng matatamis mong salita habang wala ako. Ikaw lamang, wala rin iba. Baka naman ikaw ang maraming nakikilala. Parang nga akong preso sa bahay. Sino naman ang makikilala ko doon? Minsan. Pakalik ka. Sige na. Huwag kang magpinta tayo ng halay. Isa lang. Yung pinsan na nagmamahalan. Sige ka. Kapag hindi mo ako pinahalik, baka tuluyan akong hindi gumaling. May naisulat ka na bang bagong ula? May ilan? Turuan mo naman ako. Ikaw, iniwanag. Ako. Ang aking tubig, pagdaan. Ngiti mo'y islap ng bikini. Titig mo'y gabing mo. Senyor Rizal! Senyor Rizal!
May sinasabi ka, Taviel? Ang sabi ko, ni minsan ba na hindi sumagi sa isip mo ang pagkasal? Minsan, Anong nangyari? pumunta ako sa Europa. Alam mo na yun. Iniwan mo si Leonor at nagpunta sa Europa. Bakit? Anong layunin na mas mahalaga pa kaysa sa pagmamahal mo sa iyong kasintahan? Ano sa palagay mo, Taviel? Ikaw ang tinatanong ko, Senyor Rizal. Nagpunta ka sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Bakit? Anong ginagawa mo doon? Sino nagpadala sa iyo? Agatipunan? May sapat na pera ba ang pamilya mo para tustusan ka sa ibang bansa? O may kinabibilangan kang lihim na organisasyon? Nagsasanay ka ba sa sasabihin mo sa korte, Taviel? Sinasanay lang kita sa gagawin nila sa iyo sa korte. Ito ang ating magiging lihim na kasunduan. Pupunta ka sa Europa at mag-aral ng medisina. At upang gawin ang nararapat sa ating bayan. Kuya naman! Ako ay maiiwan dito upang alagaan si Natatang at ang ating bukiri. Hindi muna ako mag-aasawa. Kuya, bakit hindi kayo pumunta roon? Bakit ako ang pupuntahin nyo? Dahil ikaw ay higit na makikinabang sa Europa. Doon ka matututo at makapaglaban sa pamahalaang Kastila. Pero kuya, hindi pa ako handa. Pepe, hindi lamang ako ang mapasya nito. Pinag-uusapan namin ito ng ilang kapanalig. Padadalhan ka namin ng panggastos buwan-buwan. Pero kuya, si Nanang, hindi papayag yun. Hindi muna natin sasabihin sa kanila. Malalaman lang nila kapag nasa Europa ka na. Paano si Leonor? Pepe, ba't napakarami mong tanong? Ang sarili mo lang ba ang iyong iniisip? Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Tinatanong kita kung bakit ka pumunta sa Europe? Bakit mo ba kailangan malaman ng lahat? Ano ba kailangan mo sa akin? Bakit mo ba ako pinipilit na panindigan at ipagtanggol ang aking buhay at lahat ng aking paniniwala? Gusto mo ba akong palitan bilang tagapagtanggol mo? May panahon pa. Bakit mo ba ito ginagawa? Dahil ba sa bayad nila sa'yo? O dahil talagang interesado ka sa kasong to? O dahil lang naiinip ka na at wala ka nang magawa sa napakalayo at napakainit naming bayan? Babalik lang ako sa ibang araw kapag hindi na mainit yung ulo mo. Adios. Guardia! Taviel! Taviel! Pepe, narito na ang pasaporte at ticket mo. Primera klase yan. Salamat po, Tia Silvestre. Pepe, huwag mo sana kaming bibiguin. Marami kaming umaasa sa mga magagawa mo doon. Sobrang ang pagkakaapi ng ating bayan. Sisikapin ko po. Kamusta na po si Leonor? Pinapunta ko muna siya sa mga pinsan niya. Wala siyang mga kaalam-alam sa mga gagawin mo. Nang makarating ako sa Espanya, nag-aral ako ng medisina sa Universidad Central de Madrid. Doon nakilala ako ng mga kababayang nagbabahagi ng aking mga pangarap para sa bayan. Kasama sina Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar, at Mariano Ponce. Nagtatag kami ng La Solidaridad. Isang pahayagang naglalayong ipakita ang mga hinaing at pangarap ng mga Pilipino. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nagkaroon kami ng mga pagkakamali at pagkakalito na humantong sa aking pagpapasya na umuwi sa Pilipinas. Mga kapatid, nagbalik ako rito sa Pilipinas dahil nandito ang larangan at wala sa ibang bansa.
Inalalapit ko sa inyo ngayon ang aking panukal. Ang pagtatatag ng La Liga Filipina. Ito ay isang samahang sa palagay ko'y pinakamabisang kasangkapan upang tayo tuluyang lumaya. Sa samahang ito, tayo hindi lamang mga kasapi, kundi mga magkakapatid na magdadamayan sa anumang hilahid, karahasan, at kawalan ng katarungan. At higit sa lahat, layunin nating pasiglahin ang edukasyon, ang agrikultura, at komersyo. Kailangan yan. Ito ang una at pinakamainam na hakbang sa ating paglaya. Tama! Palakasin ang pundasyon ng bawat isa at ng ating pamilya para mas matibay natin may paglaban ang ating bayan. Mabuhay! Mabuhay si Dr. Rizal! Senyor Felipe Lacdao. Senyor Sergio Arellano. Kinagagala ko po niyo kung kilala. Dr. Rizal, Andres Bonifacio po, yung lingkod at tagahanga. Akin po ang karangalan. Ngunit ang La Liga Filipina ay nanatiling isang pangarap lamang. Sa halip, itinuring itong isang samahan laban sa Espanya. Sa isang mapanlinlang na paraan, naglagay ang mga ahente ng mga praile ng mga mapangwasak na dokumento sa aking maleta. Kaya, kakapalik ko pa lang ay agad na akong pinadakip at ipinatapon sa isang malayong pulo sa dapitan. Sa pagitan ng mga bundok, kapiling ko ang dagat. Animoy malawak na papel para sa isang manunulat na walang maisulat. Ngunit kung iisipin, ang dapitan ay isa ring magandang pagkakataon. Dahil kay Josephine. Siya'y dumating dito, tila'y tanga pa ng hangin. Dala ang kalinga at katahimikan. Sa dapitan, isang lugar ng bagong simula, pag-asa at pag-ibig. General. Dr. Rizal, umanin sa biglang pagdala. Nauunawaan ko, General. Alam kong nakakapagod na ang mga opisyal na Kastila. Ngunit kaya ko silang isip. Totoo nga. Wala kang kinakatakutan. Kaya napakarami mong kaaway. Ako ay isang ophthalmologo, General. Gusto ko lamang na makakita ng malinaw ang aking mga kababayan. Kailangan ba isinusulot ang lahat na nakikita? Kung hindi, General, ano pagkakaiba natin sa mga hayop? Ganyan ba katalas ang dila na inyong mga nobela? Nabasaan niyo na ba ang aking mga nobela? Hindi ba? Sabi nila hindi na ako makatulog. Kumusta ka na rito? May pinagkaiba ba dito sa dapitan, General Blanco? Mas masikip nga lang dito. Nawala ang mga tanawin, ang karagatan, ang kabundukan. Lo siento. Pinaniwala niyo akong pinayagan akong pumunta ng Cuba para magsilbing doktor doon. Yun pala ipahuhuli niyo na ako at ipapakulong muli. Isa kayong hipokrito. Iipit ako sa bilis ng mga pangyayari. Bigla na lang sumabog ang lahat. Mga kaibigan, narito na ang himagsikan. Ilabas nyo inyong sedula. Ang papel na simbolo ng pagsakop ng Espanya sa ating bayan. Punitin nyo inyong mga sedula. At magkakaisa sa himagsikan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Jose Rizal! Mabuhay! Kailan may hindi ko pa hinintulutang gamitin ang aking ngalan sa ganyang paraan. Ang aking mga isinulat, ang aking pagpapalaga sa kapayapaan,
Mawawalan ng saysay lahat dahil sa ilang Pilipino hindi makapaghintay. Lo siento, Dr. Rizal. Pero es demasiado tarde. Buenos tardes, Sr. Rizal. Buenas tardes, Sr. Taguel. Nagdala ako ng maiinom. Halika't pagsaluhan natin. Ngunit hindi ako umiinom, Senyor. Para lang itong labanon na paborito mo. Kaya lang, wala akong makikitang labanon. Sige. Feliz Navidad, Sr. Rizal. Joyeux Noel, Frolic Waynat, Bon Natale. Merry Christmas, Sr. Taguel. Maligayang Pasko, Sr. Rizal. Senyor Rizal, Un momento. Ito po. Nakahingi po ako ng 2 petasong tinapay sa mga gwardya. Pasensya na po kayo Ligayang Pasko po. Maraming salamat. Uuwi ka ba sa pamilya mo ngayon? Wala na po akong pamilya. E di saluhan mo kami dito. Wag na po. May asikasuhin pa ako sa labas Sige po. Maligayang Pasko po ulit. Maligayang Pasko din. Ikaw, Taguel, nasaan ang pamilya at asawa mo? Nasa Espanya na silang lahat. Ako na lang nagtatagal sa napakainit na lugar na ito. Bakit? Anong nakikita mo sa amin, mga Indio? Hindi ko alam. Siguro dahil sa lambanog. Kung malayo sa pamilya, ay parang sentence ang walang depensa. Señor Rizal. Sí. ¿Cuántas veces le más? Gracias. De nada. Leonor. Pepe, sana'y nakatagpo ka na ng tunay na kaligayahan sa iyong mga sulatin. Humahanga ako sa katapangan mo, ngunit nalulungkot din. Kitang-kita ko na talagang magkaiba na tayo at napakalayo na sa isa't isa. Pepe, nais akong ipakasal ni Nanang sa isang Ingles. Hindi ko siya gusto, pero pinilit ni Nanang tatanggapin ko siya. Matagal ko itong pinag-isipan tulad ng matagal kong paghihintay sa iyo. Paalam, Pepe. Magpapakasal ako, ngunit ang puso ko'y mananatili sa iyo. Ang El Filibusterismo. Nabasa ko na rin. Napakadilim na nobela. Lasing ka na, Taguel. Pumasok na ang alak hanggang sa kaluluwa mo. Nalasing ako sa mga nobela mo. Kung naglalagay man ako ng dilim,
Yun ay sa kagustuhan kong ipakita ang liwanag. Wala na akong makikita ang liwanag ni Simon. Nung ibara pa lang siya, oo. Pero nung naging Simon na siya, umitim ang kaluluwa niya. Ikaw, Senyor Rizal, ikaw na ba si Simon? Hindi kaya ginagamit mo lang yung nobela para makapag-igati? Dahil nawalan ka ng kasintahan, ng pamilya, ng vogasyon. Nabigo si Simon, nabigo ka rin. Ngunit saan ka ba nagtagumpay? Sa Europa noon? Sa mga nobela mo ngayon? Hindi lahat ng ginawa ko ay nabigo. Noon yun! Nung bata ka pa. Kahit anong gawin mo, excellent. Pero iba na ngayon. Sa Norinitangere, nabigo ka. Sa El Filibusterismo, nabigo ka rin. Nawalan ka na ng saysay. Ang nakikita mo lang ay ang sarili mong misyon. Ano kaya ang gagawin mo kapag malaman mo na maski ang mga nasulat mo kapag ikay namatay na ay walang ni isang makaalala? Para mo rin ako sinintensya ka ng kamatay. Gabi na. Pupunta pa ako sa Malacanang. Makita lang tayo bukas sa Porto. Adios. Guarda! Senyor Rizal? Senyor Rizal? Oras na po. Gracias. Hinahatulan ng tribunal na ito si Jose Rizal Mercado y Alonso ng parusang kamatayan. Alinsunod sa kautusan ng hukmang militar dahil sa kanyang mga gawain laban sa kapangyarihan at pamahalaan ng Inang Espanya. Punyeta! Ngayon lang kita narinig magmura, David. Mahusay ka pala. Hindi makatarungan ang nangyari. Niloko nila tayo. Ginamit nila tayo. Bakit ba ikaw ang galit na galit e ako itong mamamatay? Mabuti naman at nagpapatawa ka pa. Albiay. Hiyang-hiya ako sa iyo. Hiyang-hiya ako sa inyo. Bakit? Dahil isa akong kastulan. Hindi ka katulad nila. David.
Mano po? No! Pepe! Pagkamatay ko po, pilingin niyo kaagad ang aking bangkay. Dahil baka, itatapon nila ako kung saan saan. Ibawan niyo po ako sa lupa. Lagyan niyo ng isang bato at isang krus. Ilagay niyo po ang aking pangalan, ang aking araw ng kapanganakan at kamatayan. Yan lang po, Nanang. Wala na pong iba. Nanang! Pepe! Nanang! Nanang! Handa na ako. Ikaw. Huwag kang matakot. Nandito ako. Para sa'yo. Para hindi mo ako makakalimutan. Salamat. Ibigay mo na lang ito sa pamilya mo. Sobrang-sobrang na ang alaalang dalawin ko mula sa'yo. Pasensya, Jose. Akala siguro nila tatakas ako. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Mapayapa na ako. Marami pala ang nagmamahal sa akin. Ang buong bayan ay nagmamahal sa iyo. Sa ngalan sa hari ng Espanya, kung sino man ang titindig sa kriminal na ito, ay papatayin din. Listos! Carguen! Apunten! Consumatum est! Fuego! Kung ang buhay ko'y mahuhulog sa lupa, sana'y maging binhi ito ng pag-asa. Hindi ako naghangad ng kabayanihan, kundi ng kalayaan para sa aking bayan. Ang mga pangarap ko hindi para sa aking sarili, hindi para sa inyo. Sana, isang araw, makikita ko ang minamahal kong bayan na malaya na.